Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Mga kapatid at mga kaibigan nating hindi Muslim, alam mo ba na ang Ramadan ay hindi lang basta tradisyon, hindi nito gawa-gawa ng tao. Hindi ito bagong imbento. Ito ay utos ng Allah Azza wa Jal na ipinag-utos hindi lamang kay Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan, kundi maging sa mga naunang propeta sumakanila nawa ang kapayapaan. Kaya ang tanong, umiiral ba ang Ramadan? Noong panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan? Nag-aayuno ba ang mga naunang propeta? Ano ang tunay na kasaysayan ng pag-aayuno? Alamin natin ang katotohanan, ang utos ng pag-aayuno sa Quran. Sinabi ng Allah Azza wa Jal sa Surah Al-Baqarah, Chapter 2, verse 183. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumu, asyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O kayong mga naniniwala, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pagkakapag-utos nito sa mga nauna sa inyo, upang kayo ay magkaroon ng takwa. O you who believe, fasting has been prescribed upon you as it was prescribed upon those before you, so that you may attain righteousness. Mga kapatid, malinaw ang sinabi ng Allah Azza wa Jal katulad ng ipinag-utos sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, ang pag-aayuno ay hindi nagsimula kay Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ay utos din sa mga naunang propeta. Umiral ba ang Ramadan nung panahon ng Prophet Muhammad? Sa Surah Al-Baqarah Chapter 2 verse 185, Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Quran. Ang buwan ng Ramadan ay iyong ibinaba ang Quran dito. The month of Ramadan is the month in which the Quran was revealed. Ang Ramadan ay ginawang obligasyon sa ikalawang taon matapos ang Hijrah. Si Propeta Muhammad sumakanya, nawa ang kapayapaan ay nag-ayuno ng Siyam na Ramadan bago siya pumanaw. Nag-fasting ba ang mga naunang propeta? Sa Quran, si Maryam sumakanya nawa ang kapayapaan ay nag-ayuno. Surah Maryam chapter 19 verse 26. Inni nadhartu lirrahmani sawman. Ako ay nanumpa ng pag-aayuno para sa pinakamahabagin. Para sa ating mga kaibigang Kristiyano, narito ang patunay. Moses, sa Exodus chapter 34 verse 28. Si Moses ay hindi kumain ng tinapay o uminom ng tubig sa loob ng 40 araw. David, sa 2 Samuel chapter 12 verse 16. Si David ay nag-ayuno at nanalangin. Elijah, sa 1 Kings chapter 19 verse 8. Naglakbay siya ng 40 araw na walang pagkain. Makikita natin, ang pag-aayuno ay bahagi ng relihiyosong pagsunod sa Diyos mula pa noon. Si Moses sumakanya nawa ang kapayapaan, Exodus chapter 34 verse 28. He was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did not eat bread or drink water. Si Jesus sumakanya nawa ang kapayapaan, Matthew chapter 4 verse 2. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungry. Kita mo kapatid, ang pag-aayuno ay hindi kakaiba sa Islam. Ito ay tradisyon ng lahat ng propeta. Ang kaibahan lamang, ang mga Muslim ngayon ay tuloy-tuloy na sumusunod sa eksaktong paraan ng pag-aayuno na ipinag-utos ng Allah Azza wa Jal. Ano ang pwedeng gawin sa Ramadan? Mag-ayuno mula Fajr hanggang Maghrib, magdasal ng Tarawih, magbasa ng Quran, magbigay ng sadaka, magdikr pag-alala sa Allah Azza wa Jal, magbigay ng pagkain sa nag-aayuno. Ayon sa hadith sa Sahih al-Bukhari, number 1901. Man sama Ramadan na imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man ang mag-ayuno sa Ramadan ng may pananampalataya at pag-asa ng gantimpala, patatawarin ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Ano ang hindi pwedeng gawin? Kumain at uminom sa oras ng pag-aayuno, sadyang paglabag sa pag-aayuno, pagsisinungaling, paninirang puri, galit at pagmumura at pagsiping sa asawa habang ikaw ay nag-aayuno. Ilan lamang ito sa mga hindi maaring gawin sa araw ng Ramadan. Si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagsabi, fasting is not only from food and drink but from vain speech and evil actions. Ramadan is not diet. Ramadan is discipline para sa mga non-Muslim. Ang pag-aayuno ay makikita sa Judaism, makikita sa Christianity, makikita sa Islam. Ngunit ang Islam ang nananatiling sumusunod sa kumpletong paraan ng pag-aayuno mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito. Ang Muslim ay hindi nag-aayuno dahil kultura, nag-aayuno siya dahil utos ng Allah Azza wa Jal. Motivational quotes by Be Inspired. Ramadan is not about losing weight. It is about losing sins. Kapag naglakad ka papunta sa Allah Azza wa Jal, tatakbo siya papunta sa iyo.
Ang gutom sa Ramadan ay pansamantala, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. Inspirational message. Mga kapatid, ang Ramadan ay paalala na kaya nating kontrolin ang sarili, kaya nating talikuran ang kasalanan, kaya nating bumalik sa Allah Azza wa Jal. Kung ang mga propeta sumakanila nawa ang kapayapaan ay nag-ayuno, sino tayo para tumanggi? Ang tunay na sumusunod sa utos ng Diyos ay ang sumusunod sa lahat ng kanyang propeta, at ang Islam ang relihiyon na nananatiling tumatalima sa kanilang dalisay na mensahe ang pagsuko sa isang Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan, ang Ramadan ay hindi lamang buwan, ito ay paanyaya. Paanyaya ng Allah Azza wa Jal para bumalik ka sa Kanya. Kung ikaw ay Muslim, yakapin mo ito. Kung ikaw ay hindi Muslim, pag-aralan mo ito. Dahil ang katotohanan ay hindi kailanman natatakot sa pagsusuri, ako muli si Legendary B. Inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like and share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.